Hello, Kathden fans! Ito na nga ha, Kathden, ready na maging independent sa bawat isa, no? Or humiwalay sa kanilang kani-kaniyang pamilya, mga kasembreros. Kasi nga dito na-realize ko kasi si Sir Alden ay, of course, no, kayang-kaya niya na maging independent, lalong-lalo sa Ma'am Catherine na napapabalitang mag-separate na rin ng bahay and so on, magpapagawa ng bahay sa Makati. So ito noon kasi si Sir Alden dito nag-post ng kanyang kanyang mga kuha doon sa Manila Fame 2025 nga, mga kasembrero. So kanina wala siyang pinost sa kanyang Instagram account, ngayon ay dumami, no, dahil nga dito sa kanyang pag-attend doon, mga kasembreros, na doon kay Jad Yabut, na isa sa mga designers or isa rin pala sa mga kaibigan ni Sir Pat Cao na, mga kasembrero. So dito may mga picture si Sir Alden, mga kasembreros, na kasama yung if I'm not mistaken, mga management, no, or crew, part ng management team doon sa ginawang expo, mga kasembreros, sa World Trade Center dito sa Manila Fame 2025, mga kasembreros. So ang tangkad rin ni Sir Alden, no, 6-footer ito kasi kung 5'11 siya, tapos may heels pa yung kanyang sapatos, ay 6-footer na siya, mga kasembreros, or I would say 5'11 and a half. So almost 6 feet na rin, mga kasembreros. So sobrang tangkad niya, Sir Alden, kung kaya pag sa mga ay lutang na lutang, no, lutang na lutang pa rin si Sir Alden, mga kasembreros. Tapos maliban doon sa kanyang pinost sa Manila Fame Manila Fame 2025 as well, ay hindi ko alam, parang bumisita siya sa isang dito, sa isang opisina ng public servant, no, hindi ko alam kung mayor ba ito or basta public servant, si ma'am yata ito, naka-red sa gitna, no. Tapos hindi na ito si di ba, hindi ito si Attorney Malinis or Kalinisan, mga kasembreros, no. Si Attorney Ralph Kalinisan, hindi ito siya, mga kasembreros, na part ng legal team ni Sir Alden, mga kasembreros. Pero yun po, no, public servant itong isang binisita ni Sir Alden. And then ito, part ng kanyang Instagram story, meron siyang pinost dito, no, na parang isang fan yata ito, mga kasembreros. Talagang hindi napigilan ni ma'am na yumakap at saka mag-hug kay Sir Alden. Si Cheryl, ang pangalan ni ma'am, ng babaeng ito, mga kasembreros, ay si Cheryl, no. Hindi ko lang kung fan siya or malapit na kaibigan ni Sir Alden, kasi ngayon ko lang din ito nakita, si Ma'am Cheryl, no, na kung saan ay may flowers na hawak-hawak si ma'am, mga kasembreros. Pero hindi ko alam kung si Sir Alden ang nagbigay ng flowers na ito, kasi kung magbigay man si Sir Alden ng flowers ay may parang no, sobrang close na ninyo, mga kasembreros, at may sentimental value. Pero ito, hindi ko lang sure kung kay Sir Alden galing yung flowers na ito, mga kasembreros. So sabi nito, I miss you na, Alden Richard 02. So baka baka relative or parang close friend, o parang throwback din ito, no, itong picture na ito, mga kasembreros. Parang throwback siya kasi yung itsura ni Sir Alden dito ay parang bata pa siya, mga kasembreros, no. Baka throwback nga kasi ang sabi nito ay I miss you na, Alden Richards. So malamang ay throwback pala ito, mga kasembreros. So late ko na namukhaan, yung parang mukha ni Sir Alden ay parang iba sa ngayon. Parang mas blooming si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros, dito, no. And then ito, nag-post siya, no, nung kanyang dun sa may McDo, no, sa World Egg Day, mga kasembreros. Parang pinost niya dito yung kasama niya sina Ma'am Barbie nga, no, sina Sir David Licauco, and then parang nagsiserve sila, mga kasembreros, no, doon sa McDo sa Mackenzie West, mga kasembreros. So hindi ko lang kung sa Baguio ba yung na-part yung Mackenzie West, mga kasembreros. Pero yun, talagang yung iba late na rin napopost ni Sir Alden, no, sa sobrang busy. Of course, kailangan niya mag-focus, mga kasembreros, sa mga event na kung andun siya. Maliban na lang na may kukuha sa kanya na picture or video,
siya mismo ay may sariling videographer mga kasombreros, tapos pinupost na lang. Kasi minsan separate talaga yung kuha ng ibang fans at saka kuha ng mismong videographer nila mga kasombreros, no? So, ang cute lang nila dito na Ma'am Barbie Forteza mga kasombreros. At saka niya Sir Alden, of course. So, kasama rin pala si Vice Ganda sa isa sa mga endorsers ng McDo mga kasombreros. And then ito, so nag-drop na siya no ng teaser ulit mga kasombreros, no, tungkol nga sa Stars on the Floor, the final dance battle mga kasombreros. So ang sabi niya dito, baka late ka ito ma-upload, pero ang nakalagay sa caption niya dito, sa picture na pinost niya sa kanyang Instagram account ay mamaya na. So pwedeng advance ako or late mga kasombreros ha, kasi nga marami ring ini-edit mga kasombreros. And then ito, so more pa na mga videos doon sa Expo Manila Fame mga kasombreros, no? Yung kanyang pinost sa kanyang Instagram story mga kasombreros. So ang isa dito ay parang cinematic yung background music niya mga kasombreros, habang siya ay andoon nga tumitingin-tingin sa, parang sinuportahan niya talaga dito si Jed Yabut mga kasombreros, no, na friend din ni Sir Pat Kaunan mga kasombreros. So ang cute lang at saka sobrang sobrang cinematic at saka pangmalakasan ng tugtog ni Sir Alden dito sa kanyang pinost na Instagram story while he was viewing yung mga items nga doon sa kay Jed Yabut mga kasombreros, no, doon sa Manila Expo mga kasombreros. So ito yata si Jed Yabut yata itong inaakala kong si Sir Ralph Kalimisan mga kasombreros. So siya yata ito yung nag-facilitate talaga at saka parang umalalay kay Sir Alden, parang naging number 1 na nag-assist mga kasombreros kay Sir Alden doon at saka kina Sir Pat Kaunan mga kasombreros, no, doon sa Manila Fame Expo mga kasombreros sa World Trade Center nga mga kasombreros, no, na kung saan ay magiging independent Sir Alden kasi namimili na siya ng kanyang mga items at saka gagamitin sa kanyang mansion mga kasombreros. So ang cute ang cute na nila mga kasombreros. And then ito, last item natin mga kasombreros, nag-post din Sir Alden ng kanang Vivo ulit, no, kaka-post lang niya nang magkakasama nga sina Ma'am Marian, si Main at saka si Ann Curtis mga kasombreros. So ang cute, no, kasi ang pangalan nila parang may A, di ba, si Marian, tapos si Ann, tapos si Main. So parang Marian tapos si May Ann, parang magkaka-rhythm, no, para magkaka-rhythm at magkakatugma yung tunog mga kasombreros. Marian, Main, Ann. So parang ganon mga kasombreros. Naisip ko lang mga kasombreros. Alright, so yung nasa sa ating captain items, no, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 18, 2025, Saturday na po, no. Enjoy your weekend so far, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito ha, sa mga nanghihina at saka nawawalan ng pag-asa. Ang title po natin ay Lakasan ang Loob. Ephesians chapter 3 verse 13. Therefore I ask, Apostle Paul speaking, that you do not lose heart at my tribulations for you, which is your glory. Alam nyo, napakaganda nito mga kasombreros kasi si Apostol Pablo ay sinasabi niya ito sa mga taga-Efeso, no? Sa mga Ephesians, mga kasombreros, habang siya ay may tribulation. Ibig sabihin, nasa gitna siya ng dagok, nasa gitna ng matinding problema kasi nga ay nasa kulungan siya. He was chained mga kasombreros, dinadakip siya because he was tinaratangan siya nagtuturo ng mga maling aral kasi nga he was introducing and drawing people to the Lord Jesus Christ. So kasi ang mga tao at that time, especially sa Rome, sa ibang karatig na lugar mga kasunod sa Asia and then sa Europe, ay hindi naniniwala, no, kasi uso pa dati ang Greek mythology, ang mga myths, Diyos-Diyosan and so on. So kung kaya pag nag-introduce ka ng mga kung kagaya nito, no, si Apostle Paul, he spread the gospel, he spread the name of the Lord Jesus Christ as the
only true God, ay pinaratangan siya, no, ng mali-maling mga impormasyon, kung kaya nagkakaroon ng locomotion ang mga tao. Nag-aaway-away ang mga tao because yun nga, no, parang siya yung pinagmumula ng kaguluhan sa cities at saka sa mga villages at saka sa mga lugar, mga kasunod sa pinupuntahan niya, where he was preaching the gospel. So yun po ang kanyang kasalanan. So yun po yung reason kung bakit siya dinakip, kung bakit siya nililitis, no, kaliwat kanan, mga kasembreros. He was traveled from place to place, governor to governor, leader to leader, mga kasembreros, para litisin. So parang dito sa atin, may Congress, may Senado, may mga independent na mga investigators pa, mga kasembreros, no, like ICI and so on. So si Apostol Pablo ay ganon. So ang verse na ito ay napakaganda at saka powerful reminder para sa ating mga believers, mga kasembreros, kasi nagsasabi ito at saka nagre-remind sa atin sa mga moments na kapag tayo po ay humaharap sa mga challenges, sa mga hardships, sa mga problema, and even persecution, no, sa ating pananampalataya. Kasi marami akong naririnig ng mga testimony na sila ay parang pinipersecute ng kanilang magulang or ng kapatid or ng mga kakilala nila. Bible ka pa, kilala kita dati, addict ka dati ganito ka, palamura ka dati, ikaw ano ka, pala absent ka, ikaw nga, yung sitwasyon mo hindi mo maayos-ayos, tapos magtuturo ka pa ng salita ng Panginoon. So yung mga ganong persecution, so nangyayari siya dati at nangyayari siya ngayon, mga kasus, although lighter lang siya ng konti. Kasi dati talaga yung mga apostles, talagang yung pinagdadakip sila at saka pinagpapatay, no, yung 12 apostles, mga kasembreros, maliban kaya Judas Iscariot, no, na nagpakamatay. So grabe. And yung ating pananampalataya, hindi at the end of the day, wag nating pakinggan masyado yung mga taong nagpe-persecute sa atin, parang nag-down sa atin kasi pa Bible ka pa, banal-banal ka pa, kilala naman kita mula ulo hanggang talampakan. So may mga ganong mga statements at saka pambabash tayong naririnig minsan, mga kasembreros, no, especially sa mga taong kilala tayo, no, simula pagkabata. Kasi alam nila, no, kasi kapag kilala mo yung isang tao tapos nagbago, parang isipin nila na parang iba ka na, no, parang ganon, mga kasus. And parang naiirita sila sa ganon, mga kasus, no. Pero wag natin silang hayaan, because at the end of the day, ang Diyos po ang ating tagahukom at saka tagahusga, mga kasus. And He's also the rewarder, no. Siya nagbibigay sa atin ng blessings at gantimpala. It can be so easy to feel discouraged, defeated, or even tempted to give up in those times. But this verse na Ephesians 3:13 ay gentle nudge, na parang sinisiko tayo na we have to keep pushing, no, we have to keep pushing forward into not lose heart, no, wag tayong mawala ng pag-asa, wag tayong ma-down yung loob natin, nalakasan natin ang ating loob, mga kasembreros. This verse is reminding us of the importance of perseverance, faith, and trust in God's plan by encouraging us not to lose heart. It's a reassurance that despite the struggles we may face, God is with us and He will strengthen us to endure and overcome. So grabe, no? May mga times na talagang may mga pagsubok talaga sa araw-araw nga lang na pamumuhay natin, hindi talaga may iwasan sa bahay, no, talagang kaliwat kanan ang kailangang tapusin, kailangang asikasuhin sa trabaho, lalo na no, sa eskwela and so on, mga kasembreros. Kung may mga anak pa tayo, nako, mas lalo na po. So Paul's reference to my sufferings for you sheds light on his sacrifices, including imprisonment and hardship. So ito yung na-mention ko kanina na nasa kulungan, mga kasembreros. He was chained, endured to spread the gospel among the Gentiles. This selfless dedication underscores the sacrificial nature of Christian love and service, inspiring believers to consider the cost of discipleship. Moreover, the mention of your glory hints at the redemptive purpose behind Paul's suffering, suggesting that trials can lead to spiritual growth and eventual reward. So, yung ating paghihirap, yung ating pagsisikap, yung ating pagpupursige, no, yung ating kasipagan, mga kasembreros, especially sa pag-share ng gospel, even to the point of parang sometimes it's a matter of life and death. Sometimes mamimili ka, pamilya mo ba, magulang mo ba, nanay mo ba, sinasabi ba ng magulang mo or sinasabi ng Panginoon. So may mga times na gano'n, no, you are nasa edge ka
ng ganong desisyon at saka plano sa buhay? O ano, papakinggan mo ba? Magsisimba ka ba kahit na pinipigilan ka ng nanay mo, magulang mo, kapatid mo, or kung sino man dyan mga kasembreros, or susundin mo ang Panginoon mga kasi. So may mga times na gano'n, no? And lahat ng Christians, lalo yung mga kabataan, ay nakakaranas ng gano'n. The enduring relevance of Ephesians 3:13 reverberates in contemporary contexts, offering solace and guidance to individuals navigating adversity, just as Paul, or Apostle Paul, exhorted the Ephesians to remain steadfast. This verse serves as a beacon of hope for modern-day believers facing trials. It underscores the communal aspect of faith, emphasizing the importance of mutual support and encouragement within the body of Christ during challenging seasons. So, napakaganda ito mga kasembreros, no? Kasi ito yung patunay na ang mundong ito na ating ginagalawan ay kalayot kanan, no? Talagang ngayong araw lang, no? October 17, 2025 ay may malindol na naman, no? Sa Surigao, sa Davao Oriental, and then saan pa yun kanina, 7 a.m. and 6 a.m. no? Yung lindol mga kasembreros. So we continually praying for our fellow Filipinos, no, sa lahat ng panig ng bansa mga kasembreros na nakakaranas po ng gantong calamities. So ito ay panawagan sa atin. May mga challenges tayo, may mga kalamidad, because God is wanting, desiring, and commanding us to go back to His presence, go back to Bible study, go back to prayer, go back to church, go back to repentance, go back to Him, no? To talagang siya ay may experience at maranasan natin yung pananampalataya ba. Let our faith reignite one more time mga kasembreros. Kasi yun talaga, no? May mga reasons, even the Israelites before, nagpapadala ng sakuna ang Panginoon, no? Talagang pinaparusahan sila because of their sin, because they worshipped other gods, no? They have no time for God anymore. They worshipped foreign gods, no, ng ibang mga lahi. So parang gano'n lang nangyayari. So ang calamities, ang catastrophes natin ngayon, yung mga lindol, yung mga baha mga kasembreros, and even yung virus, no, na kumakalat ngayon mga kasembreros sa Metro Manila, ay talagang pampagising, wake up call ng ating Panginoon na let's find comfort and resilience sa mga pangako at saka katotohanan na makikita natin at matatagpuan sa Biblia mga kasembreros. Kasi meditating on God's Word, seeking guidance from Scripture, and grounding ourselves in the unchanging truths of the Bible can help us weather the storms of life with unwavering faith. So yun siya mga kasembreros, yung ating final thought na hindi pa huli ang lahat, no? Hindi pa, it's not too late mga kasembreros to open, read, love, and obey what's in the Holy Bible mga kasembreros. So life throws us countless challenges like deadlines and family responsibilities. Don't let these trials shake your faith. Stand firm like a tree rooted deeply in truth. Trust that just as you juggle tasks at work and home, so God has a perfect plan for your life. So yun ang ating gagawin mga kasembreros, no? Let's trust and trust and trust, and do not lose heart, no? Lakasan natin ang ating loob mga kasembreros, because God is one call away. He's just one scripture, one Bible study away, one church away mga kasembreros. And especially talaga dito ay yung siya, no? Panalangin lang mga kasembreros, because yung ating panalangin po ay hindi bingi ang ating Diyos mga kasembreros sa ating panalangin. Alright? So, sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.